Malimit sa bahay namin ang kaklase ng anak ko dahil palaging walang sundo. At nang umuwi ang mister ko may sinabi ang bata na ikinagulat namin mag-ina. Hi, ako ay 32 years old, isang full-time stay-at-home mom. Grade 4 na ang anak kong babae. Sulong anak namin ng mister ko na on-site ang trabaho at madalas wala sa bahay. May isa siyang kaklase na matagal ko nang napapansin. Madalas naiiwan sa school pagkatapos ng klase. Palaging naghihintay sa may gate, tahimik, hawak ang bag. Parang sanay na sanay nang walang sumusundo. Isang araw, tinanong ko ang teacher ng anak ko kung bakit palaging ganoon ang bata. Sabi sa akin, madalas daw talagang hindi nasusundo ng mama nito. Dumating ang exam week ng anak ko. Isang hapon, wala talagang dumating na magulang para sunduin ang bata. Naawa ako. Bilang ina, hindi ko kayang iwanan ang isang batang gutom at pagod sa labas ng paaralan. Kaya nagpaalam ako sa teacher na iuuwi ko muna siya sa bahay para makakain, makapagpahinga at makapag-review kasama ng anak ko. Pumayag naman ang teacher. Hanggang sa buong exam week, sa amin na talaga na uuwi ang bata. Pinapakain ko siya, pinaghahanda ng merienda. Sabay ko silang nire-review ng anak ko. Kapag nagme-message na ang mama niya na nasa bahay na raw ito, saka ko siya inihahatid pa uwi. Habang tumatagal, mas nagiging madalas ang pagpunta niya sa bahay. Doon ko naisip na tanungin siya ng maayos. Saan ba nagwo-work ang mama mo? Tanong ko isang araw habang kumakain kami. Hindi raw nagtatrabaho ang mama niya. May boyfriend daw ito. At ang boyfriend daw ng mama niya ang magiging bago niyang papa. Medyo kinabahan ako pero hindi ko muna pinansin. Inisip ko, baka normal lang. Baka hiwalay na ang mga magulang. Baka may bagong partner ang nanay. Ayokong mag-assume. Isang hapon, maaga umuwi ang mister ko. Hindi ko alam. Nasa kusina kami ng anak ko. Nagluluto ng merienda. Naiwan sa sala ang classmate niya. Nanonood ng TV. Paglapit ko sa sala, bigla kong narinig ang boses ng bata. Tito Mel, bakit po nandito ka? Nahatid mo na si mama. Nanlamig ang buong katawan ko. Napatingin ako sa mister ko. Napatingin siya sa bata. Wala siyang masabi. Tahimik lang siya. Parang nahuli sa akto. Maya-maya tumunog ang cellphone ng bata. Tumatawag ang mama niya. Nasa bahay na raw ito at pwede nang umuwi ang anak niya. Doon na tuluyang nagkabit-kabit ang lahat. Habang kinupkup ko ang bata dahil sa awa, siya pala ang magiging susi para mabuking ang ginagawa ng asawa ko at ng nanay niya. Mas masakit pa, bago umalis ang bata, narinig ko siyang kausapin ng anak ko. Yan si Tito Mel, tito ko. Siya yung magiging papa ko kasi boyfriend siya ng mama ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Umiyak ang anak ko. Hindi niya maintindihan kung bakit may iba na biglang papasok sa mundo namin. Solong anak siya, hindi sanay na may kaagaw. Hindi niya alam kung bakit ang tatay niya ay biglang may ibang batang tinatawag siyang tito. Pagkatapos kong ihatid pa uwi ang bata, hinarap ko ang asawa ko. Sinabi ko sa kanya na ipaliwanag niya sa anak namin ang kalokohang ginagawa nila ng nanay ng kaklase niya. Hindi siya makapagsalita. Walang depensa. Walang paliwanag. Doon ko na na-realize ang lahat. Sa tuwing hindi nasusundo ang bata sa school, alam ko na kung nasaan ang asawa ko. Hindi overtime. Hindi traffic. Nasa babae niya. At hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang relasyon nila. Patunay, hindi pa rin sinusundo ang bata. Mas masakit, kahit gusto ng bata na umuwi ulit sa amin pagkatapos ng klase, hindi ko na siya pinapapunta. Hindi dahil galit ako sa bata, inosente siya. Mahal ko pa rin siya bilang bata. Pero alam kong habang inaalagaan ko siya, habang pinapakain at tinuturuan ko siya, ang asawa ko at ang mama niya ay patuloy na pinagtataksilan ako. Sa sarili kong bahay, sa likod ng kabutihang loob ko. Ngayon, tanong ko lang, paano ba sila mahihinto? Paano ko ipagtatanggol ang anak ko? Ang sarili ko? At ang pamilya ko? Kung ang naging dahilan ng lahat ay ang awa ko bilang ina?